Mga nakakaraang panahon kung badsero, itong si Speaker Joe De Venecia, masyadong abusing tao. Ang alis, ang daming mga speaking engagements sa abroad. Ngunit nakahilap natin yan. Si dating Speaker Jose De Venecia Jr., magandang umaga po sa inyo, Mr. Speaker. Good morning at magandang umaga po sa inyo lahat. Nakikinig sa buong Pilipinas ngayong umaga. Siguro po, ulitin ko lang yung tanong ni Jerry kanina. Ano ba pakiramdam niyo ngayon na kayo ay nakapagsasalita tungkol sa inyong mga nalayanan sa mga skandalo ito? Well, I feel liberated. Masyado akong, wala na akong mga sakit ng ulo, hindi katulad dati. At dahil sa ang ekspresyon ng aking anak na si Joe De Venecia I sided with the truth. Ay, nakalis akong speaker at umalis nila akong presidente ng lakas CMD. Siguro, if I just keep quiet, speaker pa rin ako ngayon at saka presidente pa ako ng partido ngayon, pero hindi naman ako makakatulog. Sabi mo ninyo, wala nang sakit ng ulo. Pero, di mo pa dati, mahirap mo ba magtago ng ganong kabigat na sekreto? Mahirap mo ba? Well, the reason, hindi naman natin tinatago yung sekreto kasi si President Ramos at saka ako po, meron kaming agreement na pagbibigyan namin ng pagbibigyan si Guerrero, baka makonvince natin na linisin nila ang gobyerno at linisin nila ng kabinete at reforma na ang Malacanang at Philippine Society to cleanse Philippine Society, pero hintay na kami ng President Ramos, pero wala namang nangyayari. So, ang ginawa ko, sumulat ako kay President Ramos, my letter asking her to lead a moral revolution to cleanse Malacanang, to cleanse her cabinet, linisin ang judiciary, linisin ang mga local government units, linisin ang Senado, linisin ang House of Representatives, linisin ang business community para tayo maging Singapore. So, dumating sa kanya, pero binigyan ko siya rin ng 100 days to think about it at parang umaksyon siya, pero hindi siya umaksyon. At nagkaroon tayong threat sa aking buhay at ang sa buhay ng anak ko na si Joe De Venecia. Mas nandun ko sa kanya, wala naman siyang ginawa. So ito bang ginagawa niyo ngayon na kayo nagsasabi ng mga nalalaman niyo ng mga buong pangyari? Ito ba inihingi din ninyo ng permission kay dating Pangulong Pilar Ramos? Well, hindi ko inihingi sa kanya ang permission dahil sa we are both free agents at nakalagay naman lang sa libro. This is one of the first times that the life of a Filipino is published in Washington DC, written by a former editor of the Wall Street Journal. Si Brett Becker. At nakalagay dito yung pinag-uusapan namin ni former President Abdian, nandito yung usapan namin ni President Erap Estrada, nandito yung statement ni President Coy Aquino, nandito yung mga statements ng President of Spain, Secretary General ng si Kofi Annan, nandito ng head ng Prime Minister ng Belgium, sabi ko ni President Abdian, gagaling-galing pa sa sakit ng tiyan eh. Paglabas po ng hospital kahapon at sabi, sinungaling yung JDD sa laya, sabi nila. Ang sagot ko naman ay, how can pictures lie? Ay, yung sabi natin, paano magsisinungaling ang retrato? Nandyan si President Arroyo, nandyan si Mike Arroyo, nandyan si Chairman Abalos, nandyan ang city representative. Di ba sila nanonood sa Lisa Telegraph? Anong page sila nanonood? Page 148, page 148, meron po limang nakatayo sa Rodalo, sa kanya, isa lang. Of course, tapos apat na lalaki. Siya po yung nasa right, far right. Ang tanong ko, Jerry, bakit naman ang Presidente ng Pilipinas? Bakit naman ang asawa ng Presidente ng Pilipinas? Bakit si Chairman Abalos na busy sa cabinet at the time elections? Bakit nandun? Bakit ang Speaker ng Pilipinas nandun? Bakit sa nilita ko ng Presidente Arroyo at Mike Arroyo na mag-vote sa China? Kala ko mag-vote lang kami sa Hong Kong sa Kapitagay. Pero we cross the border, papunta sa China, mag-vote kami rin, palang kasama namin ng city, at mag-vote kami sa importance ng city. Hindi ko alam na, nagkita na si Chairman Abalos. Mag-vote kami lang ng Presidente Arroyo at si Mike Arroyo. Kasama mo sa welcoming party, si Chairman? Yes, si Chairman Abalos. So, tapos, bumulong sa amin, meron tayong lunch lang sa, magkakain tayo ng Shanghai Crab. Sino ba yung kinabilang? Sabi mo, Chairman Abalos, magkakain kami sa city, kwento sa city. Pero ang nakakalam si Presidente Arroyo at kasi Mike Arroyo, ako hindi ko alam. Doon po natin yung kwento dun sa meeting ng Muslim, yung sa City of Paris. Ano po ba transpired ko? During the meeting ba? Yung meeting, okay lang. Wala namang maraming pinag-uusapan, nagsasalita lang si Chairman Abalos. Kaya lang, pagkatapos ng meeting, nung babalik na kami sa Hong Kong, ang sabi ni Mike Arroyo, hindi na yung build, operate, transfer na walang gastos ang gobyerno, na walang government risk ang gobyerno as proposed by my son, Johnny Duterte. Gawin na natin ba yun? Government to government loan. At ang Philippine government will borrow $329 million from China. Tapos sa coaster, pabalik na sa Hong Kong. After lunch. So nagbaliktad na. This was the turning of the tide. Sino ba nandun sa coaster? Si President Arroyo, si Mike Arroyo, at saka ako, at saka yung kanilang mga security. Nung siguro. Si Chairman Abalos, may pala sa Papunta ko kayo doon, papunta pala kayo ng Shenzhen para mag-golf. Pinag-uusapan po ninyo tungkol sa broadband deal, pero ang sistema, ang scheme, BOT. Pero nang pagkatapos ng laro, pagkatapos ng lunch at nang pauwi na kayo, galing sa city headquarters, bigyan government to government ang naging sistema na. Ganun ang lumabas. So turning point yung meeting sa Shenzhen. Kaya pala ang Presidente ng Pilipinas nagpunta ron ng asawa niya, si Mike, nagpunta ron si Chairman Abalos, at pati Speaker ng Pilipinas nagpunta ron. Kaya pakita nila sa Chinese city, na united kami sa itong bagong formula. Kaya lang, hindi ako pinapayag kasi magkakagastos ang Philippine government, magkakagastos yung Pilipinas ng 16 billion pesos. Samantalang yung pinapapos ni Johnny De Venecia nito, walang gastos ng gobyerno maski isang pera. Sa tingin niyo po ba, siwet up na kayo doon?
Tapos sa maliwanag. Bakit naman kaya si Chairman Abalos ang magpipilit ng government to government? Ano bang pakinabang ng magiging pakinabang niya sa ganun setup? Well, sabi nga nila Ronnie that he was offered the bribe, Secretary Mary, of 200 million pesos. My son Joe, sabi nga, he was offered the bribe of $10 million. At the time, it was 500 million pesos. Siguro malaki ang kickbacks at malaki ang overprice. Kung dito sa government to government, kasi kung it's a private sector investment like BOT, walang overprice, walang kickback. Pero doon po sa nag-asala, si Paolo Roy, sa akin question, wala, gusto nila. BOT. Ano po mahihita, mapapalan ba dyan? I can only guess, no? I can only guess. But the event will teach us in its hour, sabi nga ng Sara Van Afton, ay maliwanag na kung government to government loan at saka this will become a government project, alam mo naman yung mga government projects, maraming kalokohan, maraming corruption, hindi ko naman nilalahat. Maliwanag, as alleged by Mary himself, and as alleged by Joe, and as alleged by Jim Lozano himself, and as alleged by the other witnesses, na talagang with this government to government contract, malaki ang kickback at malaki ang overprice. Pati yung hanggang sa pangyayaran nito, may kickback, may pera involved. Ayaw nagsama ng mga witnesses sa Senado, sa Senado rin kung wala, I cannot say that for sure. I can only guess. Nabanggit po ninyo yung Senado. Ay, kayo po hinihintay noon ng Senado para sa mga impormasyon sinasabi ninyo ngayon. Bakit po, talaga bang nakapala sa inyong isulat muna ninyo sa libro ang detalye niyan bago kayo? Hindi dahil sa unang-una, nalito ko naman sa House of Representatives. I have to testify before the House of Representatives, before my peers. Secondly, I was going to go to the Senate, pero I was hospitalized. I was unconscious for 1 day sa Qatar. Lumabas nga sa isang sa Benin, after I delivered my speech on my way to South Africa. So, pagdating ko rito, sabi ko pupunta ako sa Singapore at magpapacheck up ako after I checked in at Makati Medical Hospital. Kasi kung nalaman ako rin sa Senate Government Committee at maraming magtatanong doon, sabi ko sa sarili ko, I must be healthy. I must be healthy because baka maglalaban kami rin for 2 or 4 weeks. So I said, I must be healthy. Kaya ako nagpunta rin, hindi nakapunta. I want to apologize to Senator Cayetano, who's a brilliant chairman of the committee on Nagmeridan. I want to apologize to Senator Nagmeridan. But I could not appear before them because I was sick. At I wanted to be strong to face the Senate Nagmeridan Committee. I was also invited by the Catholic bishops and archbishops, Archbishop Cruz, Archbishop Magdalena, si Bishop Padilla. Pero hindi pa ako nagkaya ng katawan ko. Pero ngayon, nagkaya ng katawan ko. So I am prepared to appear before the House Committee on Justice. I'm the chairman of the Committee. Kung hindi po kayo, kumbaga harapin po yung mga karantilang tao na that is irrelevant to the matter, Your Honor. Hindi pa ito ang tamang forum para magsalita sa Speaker of the House. Ano po nangyayari? Magagalit po ang taong bayan. They are courting danger and possible disaster. At kung gagawin nila, hindi ako nandito lang ako pagtagtasify. Kasi President yan, sa sinasabi ng other media, at saka I can go to the Senate. Under oath. Kung magsasalita ako ng umaga, I want to put me under oath. I am prepared to go under oath. Hindi lang ito dahil sa biography. I am prepared to go under oath. Sabi ko nga, the House Committee on Justice, dapat they should declare that it is sufficient as to substance, so that I can appear there under oath, so that Joey the Venetian Duterte can appear under oath, so that Atty. Harry Roque can appear under oath, so that Vice Governor Rolex Aplico can appear under oath, and the 3 victims, the 3 widows and other the members of the family of those who were killed in extrajudicial killings can testify before the Committee on Justice. At ngayon, dapat nananawagan ako kay President Quero na i-forward itong impeachment complaints kanya kung it is determined that it is sufficient as to substance para sagutin yan. Ngayon, hindi pwedeng masagot na kasi hindi sila-forward sa kanya. Total naman, in all fairness, hindi naman natin hinuhusgahan pa si President Quero kung she is guilty or not. This will be determined by the Senate in an impeachment trial. Sa ulo ka lang. Since 2001, iba na po sa mabibigat na pagsubukang Pangulo eh. At po ng 2005, yung Legacy Scandal, yung pagpamibigay ng hayat natin kung tawagin. Kayo po ay naging salvador ng Pangulo Arroyo. Hindi po ba kayo nagsisisi at naging participante po kayo doon po sa mga kung tawagin ako ay kutsabahan para po magsalatan sa pasta. Nagsisisi po ako ngayon, Jerry Anthony. Malaki po ang pagsisisi po. Pero kaya lang, dahil siyang chairman ng partido, ako presidente ng partido, at saka si President Ramos siyang honorary chairman. Nag-usap kami ng President Ramos, sabi niya, ang aming nagkasunduan ay let's continue appealing to President Arroyo to change, to reform her system, her cabinet, and Malacanang and her family. Bigyan natin ng konting panahon, pero walang ginagawa. At paano ang korupsyon sa gobyerno? Well, good luck po sa'yo. Meron po kasing mga nawawala na ng pag-asa dito sa katotohanan ng hinahabol natin. At ang sabi nga ho ni iba, Mr. Speaker, hintayin lang natin ng 2010. Pero paano mo ninyo makakumbinsi, Mr. Speaker, ang ating mga kababayan nyo na ganun ang isipan, ganun ang damdamin na nawawala na ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat? Lalo ba't kayo nagsasalita na ngayon? Well, si Archbishop Magdalena at saka 5 o 6 na archbishops, sabi nila pwede lang napunta ng gobyerno ngayon. There should be an alternative government now, pag-usapan lang. In other words, if a crime is committed, if a murder is committed, or a big scandal happens, hindi na yung sasabihin, hintayin na lang natin na until 2 years from now, pag wala ng preventive. Justice must operate now. Justice cannot be prolonged, cannot be delayed, because justice delayed is justice denied. So, hindi na po yung kaisipan na, hintayin na lang natin si President Arroyo hanggang 2010, kasi yung kanyang term of office will expire. Parang we're condemning scandal and corruption and bribery and betrayal of public office at culpable violation of the Constitution, sasabihin ba natin, ang bala na, hintayin na lang natin siyang mag-retire hanggang 2010. God bless you and your partner programs. Nabangan po namin mamaya yung mangyayari dyan sa Kongreso. Okay sir, wala po sila. Si Dating Speaker Jose de Velasco Jr.